PBB Quick Response Team sa AFP Headquarters dito po sa Camp Aguinaldo. Kaugnay pa rin ang update sa pagkamatay at pakikipag-engkwentro ng mga otoridad laban sa mga 8 sympathizers ng grupong ISIS sa Sultan Kudarat. Tukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng 4 sa 8 napatay sa engkwentro sa Palimbang, Sultan Kudarat kahapon. Pero ayon sa AFP Western Mindanao Command, hindi pa mailabas sa mga otoridad ang mga pangalan nila. Hindi pa rin makumpirma kung kasama rito ang leader ng grupong Ansar Khalifa Philippines o AKP na si Muhammad Jafat Magid o Tukboy na isa ring dating membro ng MILF at BIFF. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Restituto Padilla, may tuturing na isang bandidong grupo ang AKP kaysa isang terorista. Si Marwan daw nagturo sa grupo kung paano gumawa ng bomba. Si Marwan ang teroristang napatay sa operasyon ng PNP SAF sa Mamasapanong, Maguindanao noong Enero. May ISIS flag na nakuha sa pinangyarihan ng engkwentro. Nakakuha rin ng ilang baril at mga gamit na pampasabog, pero gate ni Colonel Padilla, walang koneksyon ang grupo sa ISIS bagamat nagayag daw ito ng suporta rito. Bine-verify pa kung ang isa sa mga napatay ay itong Indonesian national. Sa puntong ito, kasama po natin mismo si Colonel Padilla, tagapagsalita po ng AFP. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon sa lahat po na nanonood. Magandang hapon. Apo, dito po sa pangyaring ito, ang turing ng AFP dito ay bandidong grupo at hindi talaga terorista. Bakit po nagkaganon? Well, local terrorist po sila pero bandido po ang trato natin sa kanila dahil napakadami pong nilabag nilang mga batas. At kasama po dyan ay ang karamihan po dyan ay pangingikil. 4 na arrest warrants po yung sineserve sana kahapon at kasama po doon ang krimeng pagsusunog, pambobomba, pamamatay, murder, which is pinagplanuhan po nila na mamatay ng tao. At meron pa nga ho silang mga iba pa dyan na cattle rustling. So, in short, ang kanila pong isinasagawang mga karamihan ng activities ay yung pangunguha po ng siguro resources at pera para suportahan yung kanilang nais gawin. Apo, pero yung impormasyon nga po na may kasama silang Indonesian national dito sa engkwentro, hindi ho ba kumbaga may tuturing na malalim na rin ang koneksyon nila sa Jemaah Islamiyah? Matagal na ho rin po nang nandito na yung mga yan at saka sa ating pong pagtingin ay sumama na lang sila para sa survival. At yung grupo na sinasabi natin na angkop sila sa JI o sa ISIS, madami hong grupo na pwede nilang gawin yan. Maglabas lang ng bandera, iwagayway lang yan at sabihin na sila ay sumusuporta, pero hindi naman ang hulugan na malalim po ang kanilang ugnayan. Kasi alam niyo po, sumasabay ho ang karamihan na yan sa uso at gusto nilang nakikilala sila. At pag pinagbigyan po natin ng espasyo yan at tuloy-tuloy nating pinag-usapan, naglalaro tayo sa kanilang poder. At yan ang gusto nila. Yung yan publicity. Publicity ho yan. Gusto nila para napapansin sila. Kaya nga ho ang aming pakiusap ay inihimok namin, maski kayo mga kaibigan natin sa media, na ang tunay pong talagang lagay dyan ay yun po, bandido po sila. May nagawa po silang krimen. Kaya ganun din po dapat natin sila tratuhin at dalhin natin sila sa Bar of Justice. Kaya nga po kahapon, ang sinagawang operasyon po ay law enforcement operation. Although nanguna po ang militar, dahil sa ganitong mga lugar, wala akong kakayahan ng ating kapulisan na mga nakatalaga doon upang makipag-sanib puwersa. Kailangan makipag-sanib puwersa sila sa amin para lalakas po yung grupo natin para tiyak po na makukuha natin sila. Apo, may detalye na ho ba kung anong klaseng armas, anong klaseng mga baril yung nakuha po sa kanila? Well, kaninang hapon po, ayon po sa hepe ng 6th Infantry Division, yung mga kasama po natin tiga Philippine Marine Corps sa 6th Marine Battalion ng 1st Marine Brigade ay nagpunta na po at nag-report at dinala na po nila yung kanilang mga na-recover na mga gamit. Kasama po dyan mga homemade sniper rifle, mga M16, may caliber 45, mga maraming radyo, mga USB na pinaglalagyan ng mga papeles o files so siguro nila, pati yung mga ina-upload nila sa internet at iba pa pong mga kagamitan na naiwan nila nung sila yung nagsitakbo. Opo, at sa ngayon, meron ho bang remnants? May mga galamay ho ba itong grupong ito? Meron pa ho kasi hindi po natin nakuha lahat ng mga miyembro ng grupo na yan at patuloy naman po ang ating operasyon. Tiwala po, tulad po ng sinabi ng ating Chief of Staff nung nakaraang weekend nang siya'y pumunta sa mga units po ng Western Mindanao nung nagsalin po sila ng liderato dyan. Ang binilin po ng ating hepe na si General Riberi
ay tingnan nyo mabuti at suriin nyo ang inyong mga plano. Kung kinakailangan nyo pong ayusin pa ito, ayusin nyo at paigtingin natin. Kung may mga kinakailangan idagdag at isang ayos na mga hindi alingsunod sa ating current na ginagawang activities, i-align nyo ito at iba pang mga binigay niyang guidance. Ito rin ay alingsunod na rin sa pinag-utos ng ating mahal na Pangulo na paigtingin ang ating paglaban sa mga terorista dito sa ating bansa. So sa panig po ng AFP, klaro na wala pang ISIS talaga sa Pilipinas. Ito po ang sinasabi namin. Medyo wag po tayong masyadong maniwala sa mga links na sinasabi nilang sa ISIS. Importante po dyan, patuloy nating ginagawa ang ating pang-araw-araw na at ordinaryong mga normal na schedule. Huwag po nating papayagan ng terorista na sirain ang ating galaw ng buhay kasi maapektuhan po ang negosyo, madami pong maaantala. Ang pinaka-importante po, ang patuloy po naming panawagan sa ating mga kababayan na maging alerto at maging vigilant, makipagtulungan sa ating mga otoridad. Kung may napapansin ko kayo sa pagmamasid nyo ng mga taong kahina-hinala, mga bagay na hindi po nandyan sa kapaligiran nyo, pagbigay alam nyo po ito sa inyong mga kasamang mga pulis dyan sa inyong komunidad at sa ating mga puwersa sa field kung wala pong pulis. At sa pamamagitan nun, mas mapapabilis po ang ating pagtugon sa mga pangyayaring ito o sa mga maaaring mangyari. Ang ating pinahihiwatig po dito ay yung readiness natin at ang pagtutulungan natin bilang isang bansa. Kasi ang ating responsibilidad sa pangangalaga ng seguridad ay hindi lamang nasa balikat ng bawat sundalo o pulis. Yan po ay nasa ibabaw ng balikat ng bawat mamamayan. Kung tulong-tulong po tayo, malayo po mararating natin at magagawa po nating gawing terror-free ang ating mga komunidad. Salamat po sa pagkakataon si Colonel. Salamat, Jiggy. Salamat po si Colonel Restuto Padilla, tagapagsalita po ng AFP.